Yo, what's up guys? Kasalukuyan natin ngayon pinapanood ang nakaraan laban ni Eman Bacosa, yung latest fight niya. Tinitignan natin kung bakit siya natalo sa labang ito. Unang-una natalo si Eman dito sa laban na to kasi wala siyang lateral movements, wala siyang side-to-side movements, saka yung head movement niya. Saka medyo mabagal yung paggalaw niya. Sa kanya mga footwork medyo hindi rin gaano maganda yung footwork niya, kaya lagi siya na-corner ng kalaban itong ni Rodelin Perez. Itong kalaban niya si Rodelin Perez ay heavy puncher saka volume puncher ito. Maraming pinapakawalan suntok to. So nakikita natin ngayon sa video habang pinapanood ko to, talagang mabilis sumuntok itong kalaban na ito. Saka na-corner talaga to. At si Eman, kadalasan sa laban niya habang pinapanood ko ngayon, flat-footed siya. At hindi siya gaano kumikilos, nakaharap lang siya sa kalaban niya. Wala siyang side-to-side movement. Kailangan mag-hire sila ng siguro panibagong coach o dagdag coach para sa strength and conditioning niya, saka yung mga lateral movements niya, head movements, para naman magkaroon siya ng mga angle sa mga suntok. Saka siguro humingi rin siya ng payo sa tatay niya, kay Manny Pacquiao, kung sino mga kukuhanin na mga coaching staff niya, yung mga trainer niya sa strength and conditioning, para lalong gumanda yung kanyang movement sa boxing at yung sa kanyang mga suntok. Ito naman, hihimayin natin ngayon ang mga kadahilanan kung bakit natalo si Eman. Kung bakit natalo si Eman sa kanyang laban kamakailan nung June 21. Medyo marami ring sa kanya, marami rin nag-bash kay Eman dahil sa pagkatalo na yun. Kasi expected ng lahat na mananalo siya. Maraming umasa ng mga netizen at mga fans na mananalo siya ng championship. Ito ang mga detalye. Si Eman Bacosa Pacquiao, ang anak ng boxing legend na si Manny Pacquiao, ay nakatikim ng kauna-unahang pagkatalo sa isang professional title fight nang siya ay talunin ni Rodelin Perez sa pamamagitan ng majority decision para sa bakanting Philippine Boxing Federation PBF lightweight title dito sa ating bansa. Ang laban ay ginanap sa DRP Sports Complex sa Muntinlupa. Dalawang judges ang pumabor kay Perez, 76-73 at 75-74. Habang ang isa naman ay nagtabla sa score na 75-75. Si Eman ay 3 beses na pinabagsak ni Perez sa laban. Gayunpaman, ipinakita ni Eman ang kanyang tibay at nakabawi pa ito nang masugatan niya si Perez sa kilay bago matapos ang laban. Marami naging reaksyon at komento ang mga publiko, ang mga netizen sa pagkatalo ni Eman. Ayon kay Rodelin Perez, ang kanyang panalo ay hindi basta-basta tsamba lamang dahil pinaghirapan niya ito at tinawag pa niya ang kanyang sarili bilang magtataho na nagwagi laban sa isang sikat na angkan, ang pamilya Pacquiao nga, dahil anak nga ni Manny Pacquiao ito si Eman. May mga reaksyon online kung saan pinuna ng ilang mga fans ang naging paghahanda ni Eman, lalo na't napansin nila ang kanyang pagsabak din sa showbiz. Yun nga, medyo may distraction nga. Sabi nila baka nakadistract daw yung showbiz kasi nagsushooting si Eman sa kanyang mga training. Agad naman pinagtanggol ng kanyang ina na si Joanna Bacosa, ang anak sa mga bashers. Ayon sa kanya, normal sa isang boksingero ang matalo at patuloy pa rin siyang susuporta sa karera nito. At yung mga netizens nga, medyo masakit yung mga pinagsasabi, yung mayabang daw si Eman, minaliit daw si Rodelin Perez. Yun yung mga lumalabas na mga komento ng mga basher, mga haters. Hindi naman nawawala yung mga yan. Kaya payo ko lang sa iyo, Eman, mag-hire ka ng panibagong coach o maghanap ka ng dagdag na coach para sa yung strength and conditioning, yung mga lateral movements, yung mga pabilisin mo yung galaw ng ulo, yung footwork mo, pabilisin mo, pati yung sa speed, sa agility mo. Kailangan na talagang magalaw ka sa ring, hindi ka yung naka-steady lang kasi i-corner ka ng kalaban mo. Talagang mabubugbog ka nun at mananakaut ka nun pagka naka-steady ka lang. At yung defense, siyempre yung depensa, pinaka-importante. Yun ay may papayo ko sa iyo, man. God bless you all. Peace out.